Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa pinakatahimik na mga labi. Sabi nila, ang bawat tahanan ay mayroong sariling kwento. Pero paano kung ang isang tahanan ay nababalot na lamang ng katahimikan? Paano kung ang katahimikan na yon ay hindi pala kapayapaan, kundi isang kulungan ng kalungkutan, pagsisisi at mga lihim na dahan-dahang sumisira sa lahat? Samahan ninyo ako sa kwento ng Hacienda del Silencio. Cross! Siyang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at malamig na sala ng Hacienda del Silencio. Kasabay nito ang matapang na amoy ng alak na bumalot sa hangin. Para kay Silakbo Montenegro, ang tunog at amoy na yon ang naging musika ng kanyang buhay sa nagdaang 2 taon. Nanginig, ang kamay niyang nakakuyom sa baso ng whiskey. May ilang piraso ng bubog mula sa nabasag na picture frame ang bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Ang kirot sa kanyang puso ay 1,000 beses na mas matindi. Sa marmol na sahig, nakakalat ang mga piraso ng larawan nila ni Tala noong araw ng kanilang kasal. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, ang mukha na minsan ay naging araw ng kanyang mundo, ngayon ay hati at basag-basag, tulad ng kanyang buhay, tulad ng kanyang kaluluwa. Sir Akbo? Isang nag-aalalang tinig ng kasambahay ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nandito na po yung bagong caregiver para kay Sir Hiraya. Napasinghal si Silakbo, isang tawang walang bakas ng saya. Caregiver, bulong niya sa sarili. Pang-ilan na ba ito? Pang-4? Pang-5? Lahat sila ay dumating na may dalang mga pangako ng pag-asa, mga teorya mula sa libro, ngunit lahat sila ay umalis na bigo. Tinalo ng katahimikang bumabalot sa bahay na ito. Dahan-dahanan siyang lumingon. Ang kanyang paningin ay bahagyang malabo dahil sa kalasingan. Sa may pintuan, nakatayo ang isang babae. Simple lang ang kanyang suot na bestida, malayo sa karangyaan ng mga kasuotan ni Tala. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang at sa kanyang mga mata, walang bakas ng paghuhusga. Tinitingnan siya nito na nang diretsyo. Magandang hapon po, bati ng babae. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit matatag. Ako po si Liwayway de la Fuente. Liwayway, Binmen. Napakagandang pangalan para sa isang taong papasok sa isang impyernong walang katapusan. Silakbo Montenegro. Tugon niya, ang kanyang boses ay magaspang at malamig. Lumakad siya palapit. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Gusto niyang makita ang takot, ang awa. Pero wala. Tanging isang kakaibang kalma ang naroon. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo, Miss De La Fuente? Alam ko po ang sitwasyon ni Hiraya. Sagot ni Liwayway, hindi natitinag. Tumawa na naman si Silakbo. Hindi. Wala kang alam. Hinawakan niya ang braso nito. Hindi marahas. Ngunit may diin. Dinala niya ito, palapit sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Hiraya. Pagbukas niya ng pinto, ang katahimikan sa loob ay tila may sariling bigat. Nakaupo sa tabi ng bintana ang isang 5 taong gulang na bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa kawalan. Hindi ito kumukurap, hindi ito gumagalaw. Si Hiraya, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Tala, ay naging isang estatwa, isang manika na humihinga. Iyan si Hiraya, sabi ni Silakbo, may pait sa kanyang boses. 2 taon na. 2 taon mula nang masaksihan niya ang pagkawala ng kanyang ina. Mula noon, wala na kaming narinig mula sa kanya. Walang salita, walang iyak, walang galaw na kusa. Binitiwan niya ang braso ni Liwayway at humarap dito, naghihintay ng reaksyon, naghihintay
ng pag-atras. Pero si Liwayway ay dahan-dahang lumapit kay Hiraya. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito kinausap. Tumayo lang siya sa tabi nito at tumingin din sa labas ng bintana. Tila sinasamahan ng bata sa kung anumang mundo ang kinaroroonan nito. Ilang sandali silang nanatiling ganoon. Ang puso ni Silakbo ay kumirot sa tanawing iyon. Isang kakarampot na bahagi niya ang umasa. Isang malaking bahagi niya ang gustong isigaw na tumigil na ito sa pagpapanggap. Akbo, mahal? Isang malambing na tinig ang tumawag mula sa likuran. Si Marilag, ang kakambal ni Tala. Lumapit ito at agad na yumakap sa braso ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang dumaan ang tingin niya kay Liwayway, isang matalim na sulyap ang panandali ang gumuhit sa kanyang mukha bago ito muling napalitan ng isang maamong tanong ngiti. Ikaw na ba ang bagong caregiver? Tanong ni Marilag kay Liwayway. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng awtoridad. Sana ay magtagal ka. Kawawa naman ang pamangkin ko at ang bayaw ko. Hinigpitan ni Marilag ang kapit kay Silakbo. Ipinapaalala rito ang kanyang presensya, ang kanyang suporta, ang kanyang katapatan. Tumingin si Silakbo mula kay Marilag, pabalik kay Liwayway na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang pag-asa na sandaling sumilip sa kanyang dibdib ay muling namatay, napalitan ng dati niyang pader ng kawalan ng tiwala. Lumapit siya kay Liwayway, ang kanyang anino ay bumagsak sa babae. Tinitigan niya ito ng mariin. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng babala. Isang buwan, Miss De La Fuente, deklara niya. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit sapat na para marinig. Bibigyan kita ng isang buwan. Kung sa loob ng isang buwan ay wala pa ring magbago, malaya ka ng lisanin ang pamamahay na ito. Huwag ka nang daragdag sa mga basag na bagay dito sa loob. Ang banta ni Silakbo Montenegro ay nanatili sa isipan ni Liwayway kinabukasan, ngunit hindi ito takot ang idinulot sa kanya, kundi determinasyon. Isang buwan, 30 araw para gumawa ng milagro sa isang lugar kung saan ang pag-asa ay matagal nang namatay. Hindi siya nagsimula sa pagpilit kay Hiraya na magsalita. Alam niyang ang sugat ng bata ay mas malalim pa sa kayang abutin ng mga salita. Sa halip, sinimulan niya ang kanyang trabaho sa labas, sa dating hardin ng hasyenda na ngayoy pinamumugaran na ng matataas na damo at mga tuyong sanga. Para sa kanya, ang hardin ay isang refleksyon ng pamilyang naninirahan dito. Minsay maganda at puno ng buhay, ngunit ngayoy napabayaan at nalulunod sa kalungkutan. Habang nagbubunot siya ng damo at nagpuputol ng mga lanta ng halaman, nararamdaman niya ang isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya ang maliit na figura ni Hiraya, nakatayo sa bintana ng kanyang silid, tahimik na nanonood. Hindi ngumiti si Liwayway o kumaway. Tanging isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya. Isang pagkilala na nakikita niya ito bago muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nais niyang iparamdam sa bata na ang kanyang presensya ay hindi isang pilit na pagtatanghal, kundi isang kusang pag-aalay. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Grabe ka namang magtrabaho, Liwayway. Baka naman mapagod ka agad niyan. Bati ni Marilag. May dalang isang bandehado na may lamang 2 tasa ng tsaa. Ang kanyang ngiti ay asing tamis ng asukal, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Nagdala ako ng maiinom. Maupo ka muna. Salamat po, Mama Marilag. Magalang na sagot ni Liwayway habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Naupo sila sa isang lumang bangkong bato. Alam mo, panimula ni Marilag, marami nang sumubok sa posisyon mo, mga eksperto, mga terapista, pero lahat sila sumuko.
Si Hiraya, malakas ang kanyang kalooban. Namana niya sa aking kapatid, si Tala. May kung anong diin sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ng kapatid. Isang halo ng lungkot at pagmamay-ari. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Simpleng tugon ni Liwayway. I know you will, dear. Ngumiti si Marilag. At sa kanyang pagtayo para iabot ang tasa, bahagya siyang natisod. Ang mainit na tsaa ay tumapon, hindi mismo kay Liwayway, ngunit 1 pulgada lang ang layo mula sa kanyang braso, pumaso sa lupa. Oh my goodness, I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga. Mabilis na kinuha ni Marilag ang mga panyo, ngunit alam ni Liwayway, sa paraan ng pagkakatapon, sa bilis ng paghingi ng tawad, na yon ay hindi isang aksidente. Iyon ay isang babala, isang mensaheng walang tunog. Huwag kang masyadong maging kampante. Nang hapong yon, habang nag-aayos sa silid ni Hiraya, may natagpuan si Liwayway sa ilalim ng kama. Isang maliit na kahon ng musika na nababalutan ng alikabok. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Isang matinis at malungkot na himig ang tumugtog habang ang isang maliit na balerina ay marahang umikot. Sa isang saglit, nakita niya ang mga mata ni Hiraya na bahagyang sumulyap sa kahon bago muling ibinalik ang tingin sa kawalan. Kumuha si Liwayway ng malambot na basahan at maingat na pinunasan ang bawat sulok ng kahon. Inaalis ang dumi ng nakaraan. Ipinatong niya ito sa mesang katabi ng kama ng bata. Isang maliit na piraso ng alaala ni Tala, muling binigyan ng puwang. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang pakainin si Hiraya, ginawa ni Liwayway ang isang bagay na hindi pa nasusubukan ng mga nauna sa kanya. Pinatay niya ang pangunahing ilaw sa kwarto at tanging isang maliit na lampshade sa sahig ang kanyang itinira. Ang malambot na liwanag nito ay lumikha ng mahahabang anino sa pader. Umupo siya sa sahig sa pagitan ng ilaw at ng kama ni Hiraya. At doon, nagsimula siyang gumawa ng mga anino gamit ang kanyang mga kamay. Una, isang asong tumatahol. Sunod, isang kunehong naglundagan. Walang reaksyon mula kay Hiraya. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Pagkatapos, ginawa niya ang hugis ng isang ibon. Ikinampay niya ang kanyang mga daliri na parang mga pakpak. Pinalilipad ang anino sa pader. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ito. Isang bahagyang pagkibot. Ang hintuturo ni Hiraya ay kumibot. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Tila walang napansin. Sa huli, buong ingat niyang pinagkrus ang kanyang mga hinlalaki, ikinumpas ang kanyang mga daliri at lumikha ng isang paru-paro. Isang magandang paru-paro na dahan-dahang lumilipad. Pinalipad niya ito, paikot-ikot sa pader. Papalapit sa kama kung saan nakahiga ang bata. Ipinatong niya ang anino ng paru-paro sa pader sa mismong tabi ng una ni Hiraya at pinanatili itong hindi gumagalaw. 1 segundo, 2, 3, at nangyari ang himala. Dahan-dahan na tila may sariling isip at kalooban, ang kanang kamay ni Hiraya ay nagsimulang umangat mula sa pagkakahiga sa kama. Nanginginig ito ng bahagya, isang patunay ng matagal na hindi paggamit. Ngunit ang intensyon ay hindi maikakaila. Pinigil ni Liwayway ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Isang halo ng gulat at di makapaniwalang tuwa. Huwag kang gagalaw. Way, utos niya sa sarili. Huwag mo siyang gugulatin. Ginigalaw ang kanyang maliliit na daliri na tila sinusubukang abutin. Hawakan ang anino ng paru-paro sa pader. Iyon ang unang kusang loob na paggalaw ni Hiraya Montenegro sa loob ng 2 taon. Isang tahimik na pag-abot sa dilim, isang senyales ng buhay sa gitna ng katahimikan.
Hindi nakatulog si Silakbo ng gabing iyon. Ang imahe ng kamay ni Hiraya, ang nanginginig, nag-aalinlangan, ngunit may determinasyong kamay na yon, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Mula sa siwang ng pinto ng silid ng kanyang anak, nasaksihan niya ang lahat. Ang anino ng paru-paro, ang pag-angat ng kamay, ang himala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, isang kakarampot na sinag ng liwanag ang tumagos sa makapal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pag-asa. Isang salitang halos kinalimutan na niya ang kahulugan. Napakadelikado ng pakiramdam na yon. Nakakatakot. Dahil sa tuwing umaasa siya, mas masakit ang pagbagsak. Kinabukasan, pinanood niya si Liwayway mula sa bintana ng kanyang opisina. Naroon na naman ito sa hardin, kasama si Hiraya na nakaupo sa isang silya, ilang talampakan ng layo. Hindi ito pinipilit ni Liwayway na tumulong. Hinahayaan niya lang itong manood habang binubuhay niyang muli ang lupa. May isang bagay sa katahimikan nilang dalawa na nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Silakbo. Isang kirot na hindi pamilyar. Hindi ito galit. Hindi lungkot. Ito ay pananabik. Hindi ka ba natatakot, Akbo? Ang malambing na boses ni Marilag ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito. May dala itong kape. Inilapag sa kanyang mesa. Natatakot saan? Tanong ni Silakbo. Hindi inaalis ang tingin sa hardin. Diyan. Itinuro ni Marilag ang dalawa sa labas. Sa babaeng yan. Dumating lang siya at bigla. May nangyayari. Hindi ba't nakakapagtaka? Ang mga doktor, ang mga espesyalista, walang nagawa. Pero siya, sa loob lang ng ilang araw? Umupo si Marilag sa silyang katapat niya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala na tila totoo. Naaalala mo ba si Tala, mahal? Napaka-protective niya kay Hiraya. Ayaw niyang basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa buhay ng anak natin. Paano kung may ginagawa siyang kakaiba? Alam mo na, mga trick. Baka lalo lang malito ang bata. Nagsimulang tumulo ang mga pekeng luha mula sa mga mata ni Marilag. Ayoko lang masaktan ulit kayo, Akbo. Ayoko nang makita kang masaktan. Ang habilin sa akin ni Tala ay alagaan ko kayo. At iyon ang ginagawa ko. Ang bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na inihahalo sa kanyang kape. Ang bawat luha ay isang paraan para gisingin ang kanyang natutulog na galit at pagdududa. Epektibo ito. Ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman ni Silakbo ay nagsimulang takpan ng ulap ng pangamba. Paano nga kung tama si Marilag? Nang hapong yon, bumaba si Silakbo at naabutan niya ang isang eksenang muling sumubok sa kanyang nag-aagaw na pag-asa at pagdududa. Nakaupo si Liwayway sa sahig ng sala, katabi si Hiraya. Nasa kandungan ni Liwayway ang lumang music box ni Tala. Ang music box na binili niya para kay Tala noong unang anibersaryo nila. Tumutugtog ang malungkot na himig nito at sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Hiraya ay hindi nakatingin sa kawalan, kundi nakatuon sa umiikot na balerina. Para kay Liwayway, isa itong tagumpay, isang koneksyon. Ngunit para kay Silakbo, isa itong paglapastangan. Isang estranghero, hinahawakan ng isang sagradong alaala. Ang laso ni Marilag ay biglang kumalat sa kanyang sistema. Ang nakita niya ay hindi isang caregiver na tumutulong, kundi isang trespasser na sinisira ang lahat ng naiwan sa kanya ni Tala. Anong ginagawa mo? Anas niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagulat si Liwayway. Agad siyang napatayo. Hawak pa rin ang music box. Sir Akbo, sinusubukan ko lang po na
Sinusubukan ng ano. Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Lumapit siya at marahas na inagaw ang music box mula sa mga kamay ni Liwayway. Ang biglaang paggalaw ay nagpatigil sa musika. Ang katahimikan ay muling naging mabigat. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan yan? Akbo, anong nangyayari? Si Marilag ay biglang lumitaw. Ang perpektong timing. Huminahon ka. Huwag mong sabihin sa akin na huminahon. Sigaw niya. Humaharap kay Marilag, ngunit ang mga mata ay nananatiling nakapako kay Liwayway. Nakikita mo ba? Ito ang sinasabi ko. Masyado na siyang nagiging kampante sa bahay na to. Sinubukan ni Marilag na lumapit, na tila aawatin siya. Akbo, baka mabitawan mo yan. At sa isang perpektong kalkuladong paggalaw, habang inaawat, si Silakbo, sinadya ng siko ni Marilag na tamaan ang kamay nito. Ang music box, ang alaala ni Tala. Nahulog ito. Chorus. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay mas malakas, mas masakit kaysa sa nabasag na picture frame noong nakaraang araw. Ang maliit na balerina ay humiwalay at gumulong sa isang sulok. Ang himig ay tuluyan ng naputol. Nalaglag ang panga ni Silakbo, nakatingin sa mga piraso ng kanyang nakaraan. Diyos ko po! Sigaw ni Marilag, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liwayway. Liwayway, tingnan mo ang nangyari. Bakit mo kasi kinuha sa lagayan? Sana ay naging mas maingat ka. Ang sisi ay perpektong nailipat. At si Silakbo, nabulag sa galit, sa sakit at sa lason na kumakalat sa kanyang ugat, ay naniwala. Hinarap niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala kang karapatang hawakan ang gamit ng asawa ko. Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang sampal na mas masakit pa sa pisikal. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman namin. Isa ka lang estranghero. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, niyakap ni Liwayway ang kanyang mga tuhod. Ang mga masasakit na salita ni Silakbo ay tila mga bubog na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Wala kang karapatan. Isa ka lang estranghero. Hindi ang galit nito ang pinakamasakit, kundi ang kawalan ng hustisya. Ang paninisi sa isang bagay na hindi niya ginawa. At si Marilag, ang mabilis na pagturo nito sa kanya, ang kunwari ipahay pag-aalala na nakakubli sa isang malamig na tagumpay. Ramdam niya ang laro, ngunit wala siyang patunay. Wala siyang kakampi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Naalala niya ang nanginginig na kamay ni Hiraya na inaabot ang anino sa pader. Iyon ang kanyang dahilan. Hindi siya aalis dahil lang sa isang lalaking bulag sa sarili nitong pighati. Ngunit para matulungan ang bata at para maintindihan ng lalaki, kailangan niyang maintindihan ang multo na nagmumulto sa kanilang lahat. Si Tala. Sino si Tala Velez Montenegro? Sa likod ng mga basag na larawan at masasakit na alaala. Anong klaseng ina siya? Anong klaseng asawa? Kinabukasan, lumapit siya sa isa sa mga matatandang kasambahay. Manang, pwede po bang magtanong? Mayroon po bang lumang bodega dito na pwede kong ayusin? Gusto ko lang po sanang maging kapaki-pakinabang habang natutulog si Hiraya. Naku iha, meron sa likod. Sagot ng matanda na may awa sa kanyang mga mata. Pero napabayaan na yon. Puno ng alikabok at mga lumang gamit ni Ma'am Tala. Sigurado ka ba? Opo, determinado niyang sagot. Ako na po ang bahala. Ang bodega ay amoy luma at alikabok. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot, tila mga kaluluwang naghihintay. Maingat siyang nagsimulang maglinis, iginagalang ang bawat bagay na kanyang nahahawakan. Ito ang kaharian ni Tala, isang kapsula ng panahon ng kanyang buhay. Sa isang sulok,
Sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro tungkol sa paghahalaman, may isang karton. Sa loob nito ay mga album ng litrato, mga sulat, at sa pinakailalim, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang tablet. Luma na ang modelo, at ang case nito ay may larawan ng mga bituin, mga tala. Hinawakan ito ni Liwayway. Malamig ito sa kanyang palad. Ngunit may kung anong bigat itong dala. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito itinago sa ilalim ng lahat? Bakit hindi ito kasama sa mga personal na gamit na itinabi ng pamilya? Mayroon siyang pakiramdam na hindi lang ito isang simpleng gadget. Ito ay mahalaga. Habang palabas siya ng bodega, hawak ang tablet, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Marilag. "O, anong hawak mo, Way?" Tanong nito. Ang nangiti ay nasa labi, ngunit hindi umaabot sa mga mata. "Ah, isa pong lumang tablet, Ma'am Marilag. Natagpuan ko lang po sa ilalim ng mga libro." Nakita ni Liwayway ang halos hindi mahahalalata, ngunit napakabilis na pagbabago sa mukha ni Marilag. Ang nangiti nito ay bahagyang nanigas, at ang kanyang mga mata ay sumikip sa isang segundo bago muling bumalik sa dati. Isang saglit na pagkawala ng maskara. "Ay, yang luma na yan," sabi ni Marilag. Ang boses ay pilit na ginagawang kaswal. "Sira na siguro yan. Itapon mo na lang. Baka sumabog pa yan kapag sinubukan mong i-charge. Basura na yan." Ngunit ang pagmamadali sa boses ni Marilag na ipatapon ang tablet ay lalo lang nagpatibay sa kutob ni Liwayway. "Hindi ito basura. Sayang naman po kung itatapon agad. Subukan ko lang po." Magalang niyang sagot. Hindi na nagsalita si Marilag, ngunit sinundan siya nito ng isang matalim na tingin habang siya ay naglalakad palayo. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang isinara at nilak ang pinto. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang tamang charger sa mga luma niyang gamit. Nang makita niya ang isa na kasya, isinaksak niya ito. Ilang minuto ang lumipas. Walang nangyari. Nagsimula ng manlumo si Liwayway. Baka nga sira na ito. Baka imahinasyon niya lang ang lahat. Ngunit bigla, ang screen ay umilaw. Napaatras siya ng bahagya. Dahan-dahang lumitaw ang isang logo at pagkatapos ay ang lock screen. Ito ay isang larawan. Isang masayang larawan ni Tala. Nakangiti ng napakatamis habang karga-karga ang isang maliit na hiraya na tumatawa. Ang dalisay na kaligayahang iyon ay isang dagok sa puso ni Liwayway. Ito ang nawala. Ito ang kanilang hinahanap. At sa gitna ng screen, sa ibabaw ng masayang alaala, ay isang kahon na humihingi ng password. Isang digital na pader na nagpoprotekta sa kung anumang mga lihim ang nakatago sa loob. Gabi-gabi, ang maliit na ilaw mula sa screen ng tablet ang tanging liwanag sa silid ni Liwayway. Ang larawan ni Tala at hiraya sa lock screen ay tila isang paalala ng misyon na hindi niya maaaring sukuan. Sinubukan na niya ang lahat ng posibleng password na maiisip niya. Tala 1988, mali. Hiraya Z0510, mali. Montenegro family, mali. Ang petsa ng kasal nila, ang pangalan ng hasyenda, ang pangalan ng aso nila na nabasa niya sa isang album, lahat mali. Bawat password incorrect na mensahe ay isang sampal ng kabiguan. Para siyang kumakatok sa isang pintong bakal, alam na sa loob nito naroon ang kasagutan, ngunit hindi niya ito mabuksan. Sa araw, ang kanyang pag-iingat ay doble. Ang tablet ay lagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Alam niyang nagmamasid si Marilag. Minsan, habang nasa hardin sila ni Hiraya, bumalik siya sa kanyang silid para kumuha ng tubig at naabutan niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kanyang aparador. Walang nawala, walang ginalaw, ngunit alam niya. Naghahanap si Marilag. Ang pagnanais nitong makuha ang tablet
ay nagbibigay lang sa kanya ng mas maraming dahilan para protektahan ito. Ang basura para sa isang tao ay kayamanan para sa iba. At para kay Marilag, ang tablet na ito ay hindi basura. Ito ay isang banta. Isang hapon, habang si Hiraya ay natutulog, naupo si Liwayway sa sala. Hawak ang tablet. Tinititigan na naman niya ang larawan. Ang ngiti ni Tala ay napakatotoo. Ano kaya ang nasa isip nito nang kunan ang litratong yon? Hindi mo pa rin tinitigilan yan. Ang boses ni Silakbo ay biglang umalingaw-ngaw sa likod niya. Malamig at walang emosyon. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Hawak niya na naman ang gamit ng asawa nito. Handa na siya para sa isa na namang sigaw. Ngunit hindi dumating ang sigaw. Sa halip lumakad si Silakbo papalapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Liwayway, kundi sa screen ng tablet. Silakbo's POV. Nakita niya ang larawan. Hindi niya inaasahan ang epekto nito sa kanya. Parang isang alon ng alaala ang biglang humampas sa kanya. Nilulunod ang galit na dapat sana'y nararamdaman niya. Naalala niya ang araw na yon. Ang init ng araw, ang amoy ng dagat, ang tawa ni Tala na mas maliwanag pa sa araw. Si Hiraya ay isang taong gulang pa lang noon. Napakaliit, napakasaya. End of Silakbo's POV. Sa sansinag yan, bulong ni Silakbo, ang boses ay bahagyang nanginginig, halos para sa sarili niya lang. Ang unang beses na dinala namin si Hiraya sa probinsya, galit na galit si Tala sa akin noon dahil ayaw kong sumama. Masyado daw akong abala sa trabaho, pero pinilit niya ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabi niya, "Akbo, ang mga sandaling ito, hindi na babalik. Ang trabaho, laging nandyan lang." Tama siya, pero huli na nang maintindihan ko. Tumingin siya kay Liwayway sa unang pagkakataon, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos lang dito, nakatingin sa isang bagay sa nakaraan. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay namin bilang isang pamilya. Pagkatapos niyan, nagsimula nang magbago ang lahat. Bigla, tila napansin niya ang kanyang ginagawa, ang pagbubukas ng sarili sa isang estranghero. Ang pader ay muling tumaas. Umubo siya, itinago ang kanyang emosyon at tumalikod. "Itago mo na yan," sabi niya. Mas formal na ngayon, bago naglakad paalis. Naiwan si Liwayway na tulala, hawak ang tablet. Ngunit ngayon, hawak na rin niya ang isang piraso ng pag-asa. Sansinag, iyon na ba? Nang gabing iyon, nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang bagong salita. SANSINAG. Pinindot niya ang enter. Naghintay siya. Password incorrect. Napasuntok si Liwayway sa hangin sa sobrang frustrasyon. Napakalapit na niya, ngunit napakalayo pa rin. Ano ang kulang? Kinabukasan, ang tensyon sa bahay ay mas ramdam pa kaysa dati. Si Marilag ay hindi na mapakali. Nakikita niya ang maliliit na pagbabago. Ang paraan ng pagtingin ni Silakbo kay Liwayway ay hindi na kasing talim ng dati. Ang pag-asa ni Marilag ay nauubos na. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na desperado, isang bagay na hindi na mabubura. Nasa itaas ng engrandeng hagdanan, si Liwayway kasama si Hiraya. Ipinapakita niya sa bata kung paano gumulong ang isang maliit na bola sa bawat baitang. Nakatayo lang si Hiraya, nanonood. Bigla, mula sa ibaba, isang malakas na tunog ng isang nabasag na florera ang umalingaw-ngaw. Blag! Nagulat si Hiraya sa biglaang ingay. Sa kanyang pagkataranta, napaatras siya. Ang kanyang maliit na katawan ay nawalan ng balanse, natumba, at nagsimulang gumulong pababa sa unang baitang ng hagdan. "Hiraya!" sigaw ni Liwayway. Sa isang iglap, tumalon siya,
Iniinda ang sakit ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa matigas na kahoy at nasalo ang bata bago pa ito tuluyang mahulog sa mas matatarik na bahagi. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na bata. Sakto namang dumating si Marilag. Tumatakbo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat at takot. Diyos ko, liwayway! Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinabayaan malapit sa hagdan? Muntik mo nang mapahamak ang pamangkin ko. Ang sigaw ni Marilag ay parang isang punyal na bumaon sa pandinig ni Silakbo. Tumatakbo siyang lumabas mula sa kanyang opisina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyong pumupukpok ng galit at takot. Ang nakita niya sa paanan ng hagdan ay isang eksenang direktang kinuha mula sa kanyang pinakamasasamang bangungot. Si Marilag, nakaluhod sa sahig, yakap-yakap si Hiraya. Ang kanyang bayaw ay umiiyak, habang ang kanyang anak ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa itaas ng hagdan, nakatayo si Liwayway. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat pa. Tila hindi alam ang gagawin. Para kay Silakbo, ang larawan ay malinaw. Kasalanan, kapabayaan, panganib. Anong nangyari? Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang kulog sa loob ng tahimik na hasyenda. Akbo! Humagulgol si Marilag. Lalong hinigpitan ng yakap kay Hiraya. Nakita ko. Muntik na siyang mahulog. Iniwan niya si Hiraya sa gilid ng hagdan. Mabuti na lang at nakasigaw ako. Ang bawat salita ni Marilag ay gasolina na ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Silakbo. Ang babala nito, ang mga pagdududa na itinanim nito sa kanyang isip, lahat ay biglang namunga ng isang nakalalasong puno ng kapaniwalaan. Ang sandaling kahinaan niya kahapon, ang sandaling pagbabahagi niya ng alaala, ay tila isang katangahan ngayon, isang pagkakamali. Ginamit lang nito ang kanyang sakit para makuha ang kanyang tiwala. Hindi niya pinansin si Marilag o si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Liwayway. Isang halimaw ang nagising sa loob niya. Ang halimaw na 2 taon niyang ikinulong sa ilalim ng kama ng kanyang pighati. Ang halimaw na pinapakain niya ng alak at pagsisisi gabi-gabi. Ngayon, malaya na ito. Naglakad siya papunta sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang banta. Sir Akbo, hindi po totoo yan. Nagsimulang magpaliwanag si Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Nagulat lang po si Hiraya sa tunog ng, "Huwag kang magsinungaling sa akin." Putol ni Silakbo. Ang kanyang boses ay dumadagundong. Hinanap niya ito sa sala, kung saan ito umatras. Nakita niya itong nakatayo roon. Walang magawa. Tila isang kriminal na nahuli sa akto. Nakita ko. Nakita ng lahat. Inilagay mo sa panganib ang anak ko. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po siya pababayaan. Pagmamakaawa ni Liwayway, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sinasadya? Tumawa si Silakbo. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng sakit. Lahat ba ng ito hindi sinasadya? Ang paghawak mo sa gamit ng asawa ko. Ang pagpasok mo sa buhay namin. Mga anino. Sa dingding. Mga kwento. Laro lang ba yun lahat para makuha ang loob namin? Para ano? Para sa pera? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Naramdaman niya ang panginginig nito, ngunit wala na siyang pakialam. Ang nakikita niya lang ay isang banta. Isang ahas na pinapasok niya sa kanyang tahanan. Bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Nasasaktan? Gusto mong malaman kung ano ang sakit?
Idiniin ni ka. Ang sakit ay ang makita mong unti-unting namamatay ang anak mo sa harapan mo at wala kang magawa. Ang sakit ay ang magtiwala sa isang taong tulad mo para lang saksakin ka sa likod. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Hiraya, nakasilip mula sa likod ni Marilag. Ang mga mata ng kanyang anak ay nakatutok sa kanila. Nakikita nito ang halimaw, ngunit sa puntong iyon, wala nang preno ang galit ni Silakbo. Puno na ako sayo, anas niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Puno na ako sa mga kasinungalingan mo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang buong mundo ay tila huminto sa isang segundo. Pak! Ang malutong na tunog ng kanyang palad na dumapo sa pisngi ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mas malakas kaysa sa nabasag na salamin. Mas malakas kaysa sa nabasag na music box. Nabitawan niya ito. Napaatras si Liwayway, hawak ang namumula niyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng di makapaniwalang sakit at pagkabigo. Ang halimaw ay nagsalita sa huling pagkakataon. Ang bawat salita ay isang hatol. Umalis ka sa bahay ko. Ang pisngi ni Liwayway ay namamanhid, ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang puso ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Para siyang isang estatwa na nabitawan sa sahig at nabasag. Nananatili siyang nakatayo, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay durog na durog. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na naglakad palabas ng malaking pinto ng hasyenda. Hindi niya naramdaman ang unang patak ng ulan sa kanyang balat. Nang marinig niya ang malakas na pagkandado ng bakal na tarangkahan sa kanyang likuran, doon lang siya natauhan. Ipininid na ang pinto. Tapos na. Isa siyang estranghero, pinalayas. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang damit at buhok ay basang-basa na. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa madilim na kalsada. Walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ano ang kanyang kasalanan? Ang subukang magdala ng kaunting liwanag sa isang madilim na tahanan? Ang subukang abutin ang isang batang nalulunod sa katahimikan? Ang maniwala, kahit sa isang saglit, na ang lalaking puno ng pait ay may puso pa ring may kakayahang magtiwala? Sa wakas, pagod na ang kanyang mga binti at nanlalamig na ang kanyang katawan. Nakakita siya ng isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada at doon siya sumilong. Umupo siya sa malamig na sementong upuan. Niyakap ang kanyang sarili para sa kaunting init na hindi niya mahanap. At doon, sa kalagitnaan ng gabing walang bituin, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay bumuhos. Umiyak siya. Umiyak siya para sa sakit ng sampal, para sa bigat ng mga akusasyon, para sa kawalan ng katarungan. Umiyak siya para kay Hiraya, na ngayon ay naiwan sa piling ng isang babaeng alam niyang mapagpanggap. At umiyak siya para kay Silakbo, isang taong biktima rin. Biktima ng sarili nitong kalungkutan, nabulag ng sakit hanggang sa hindi na nito makita ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala na sariwa pa. Masakit, ngunit mahalaga. Ang sandali sa sala, ang sandali kung kailan, sa isang iglap, ibinaba ni Silakbo ang kanyang pader. Sa San Sinag yan. Ang unang beses na dinala namin si Hiraya sa probinsya, sabi niya. Akbo, ang mga sandaling ito, hindi na babalik. Naalala niya ang bawat salita. Naalala niya ang sakit sa mga mata nito habang nagkwekwento. Ngunit may isa pang detalye, isang maliit na parirala na binitiwan nito na nooy hindi niya pinansin, ngunit ngayoy tila isang kulog na yumanig sa kanyang pandinig.
Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay namin. Naaalala ko pa, palubog na ang araw at itinuro niya ang unang bituin na nakita namin. Ang unang bituin, biglang tumigil sa pag-iyak si Liwayway. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang asawa niya, ang pangalan nito ay Tala. Tala, bituin. Sansinag, ang lugar. Sinubukan niya iyon. Mali. Ngunit paano kung ang password ay hindi lang ang lugar? Paano kung ito ay ang buong alaala? Ang pinakamahalagang bahagi ng alaalang iyon, ang simbolo ng kanilang pag-ibig at kaligayahan, ang unang bituin, ang unang tala. Isang panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway, ngunit hindi ito dahil sa lamig. Ito ay dahil sa isang biglaang pagkaunawa, isang nakakagulat na katiyakan. Iyon na iyon. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tablet. Nandoon ang katotohanan. Ang katotohanan kung bakit si Marilag ay desperadong makuha ito. Ang katotohanan na siyang magpapalaya kay Hiraya. Ang katotohanan na siyang magliligtas kay Silakbo mula sa sarili niyang bilangguan. Ang sakit sa kanyang pisngi ay nawala. Napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang pagkabigo ay napalitan ng isang mapanganib na misyon. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Tumayo si Liwayway. Tumingala siya sa madilim na langit. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa waiting shed. Kailangan kong bumalik. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong tuklas na lakas. Para kay Hiraya. Para sa katotohanan. Ang katahimikan sa silid ni Hiraya ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito ang blangkong katahimikan ng kawalan, kundi isang katahimikang puno ng sakit. Nakatayo si Silakbo sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa natutulog na anyo ng kanyang anak. Mataas ang lagnat nito. Ang maliit na katawan ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot at paminsan-minsan isang mahinang ungol ang kumakawala sa mga labi nito. Mula nang umalis si Liwayway, mula nang masaksihan nito ang karahasan sa sala, hindi na ito bumuti. Ang tunog ng sampal na ibinigay niya kay Liwayway ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang alaala ng takot sa mga mata nito, ang pagkabigong hindi maipinta sa mukha nito, ay tila isang multong hindi siya tinitigilan. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo ni Hiraya. Mainit, napakainit. Ako ang may kasalanan nito. Paulit-ulit na bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ako ang halimaw, hindi siya. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay nawala na. Napalitan ng isang malawak at malamig na karagatan ng pagsisisi. Naniwala siya sa mga lason ni Marilag. Nagpadala siya sa sarili niyang demonyo. At ang kanyang anak ang nagbabayad para sa kanyang kasalanan. Liwayway's POV. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay malamig. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang putik ay malambot sa ilalim ng mga paa ni Liwayway habang maingat siyang naglalakad sa gilid ng mataas na bakod ng Hacienda del Silencio. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at kaawa-awa. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Ang bawat paghinga niya ay may determinasyon. Ang nasa isip niya lang ay ang mukha ni Hiraya. Ang mga matang puno ng takot. Hindi para sa sarili niya ang pagbabalik na ito. Para sa bata. Sa likurang bahagi ng malawak na lupain, may isang maliit at kinakalawang na tarangkahan na ginagamit ng mga hardinero. Alam niyang hindi ito gaanong binabantayan. Sa tulong ng isang malaking bato, nagawa niyang sirain ang lock nito nang hindi gumagawa ng malakas na ingay. Nasa loob na siya. Ang hacienda sa gabi ay isang natutulog na higante. Ang mga bintana ay madidilim
na mga matang nakamasid. Bawat kaluskos ng mga dahon ay tila isang sigaw. Ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay, gumapang sa gilid ng mga pader, sa ilalim ng mga bintana, hanggang sa marating niya ang pinto ng kusina. Tulad ng inaasahan niya, hindi ito nakalock. Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga bintana. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na nag-aabang. Kinabisado niya ang daan patungo sa kanyang dating silid sa may servants' quarters. Bawat tapak niya sa sahig na kahoy ay isang panganib. Pagdating niya sa pinto ng kanyang dating kwarto, huminga siya ng malalim bago ito dahan-dahang binuksan. Walang nagbago. Ang lahat ay nasa ayos pa rin. Tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mabilis siyang nagtungo sa aparador. Nanginginig ang mga kamay sa pag-aabang. Inalis niya ang mga nakatuping damit. At doon, sa ilalim, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig at pamilyar na hugis ng tablet. Isang buntong hininga ng tagumpay, ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. Hawak na niya. Kailangan na lang niyang makaalis. Marilag's POV, Transition. Sa kanyang malawak na silid, biglang napamulat ng mata si Marilag. May kung anong gumising sa kanya. Isang pakiramdam. Isang kutob na mayroong mali. Ang kanyang tagumpay kahapon ay tila hindi sapat para maging payapa ang kanyang pagtulog. Nilingon niya ang orasan. Pasado 1:00 ng madaling araw. Tumayo siya. May nag-uudyok sa kanyang mag-inspeksyon. At ang unang lugar na pumasok sa kanyang isipan ay ang silid na pinanggalingan ng lahat ng gulo. Ang silid ng babaeng yon. Liwayway's POV. Nang isusukbit na ni Liwayway ang tablet sa loob ng kanyang damit, narinig niya ito. Isang mahinang kalampag sa sahig mula sa labas ng kanyang silid. Mga yabag. Papalapit. Natigilan siya. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Ang mga yabag ay huminto sa tapat mismo ng kanyang pinto. Ang doorknob ay dahan-dahang umikot. Click! Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang parihaba sa sahig. At sa gitna nito, nakatayo ang isang figura, si Marilag. Nakatayo ito roon, nakasuot ng isang sutlang roba, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising. At sa kanyang mga labi, isang nangiting demonyo ang dahan-dahang gumuhit. Ang tingin nito ay bumaba mula sa gulat na mukha ni Liwayway patungo sa tablet na mahigpit niyang hawak. Hinahanap mo ba ito? Anas ni Marilag. Ang boses ay puno ng panunuya at tagumpay. Ang ngiti ni Marilag ay isang siwang papunta sa impyerno. Para kay Liwayway, ang lahat ay tila bumagal. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng dalisay na panganib. Akin na yan, utos ni Marilag. Ang boses ay hindi na nagpapanggap na malambing. Ito ay malamig, matalim, at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan itong humakbang pasulong. Ang mga kamay ay nakaunat na parang mga kuko ng isang agila. Hindi! Mariing sagot ni Liwayway. Hinigpitan ng hawak sa tablet at umatras. Hanggang sa ang likod niya ay tumama sa pader. Wala na siyang matatakbuhan. Kung ano man ang nasa loob nito, kailangang malaman ng lahat. Walang dapat malaman, sigaw ni Marilag. At sa isang iglap, sinugod niya si Liwayway. Nagsimula ang isang desperadong pag-aagawan. Hindi ito isang away ng lakas, kundi isang away ng determinasyon. Si Marilag, na itinutulak ng takot na mabunyag ang kanyang lihim, ay puno ng bagsik. Kinakalmot niya, tinutulak, sinusubukang agawin ang tablet. Si Liwayway naman, na ang tanging armas ay ang pag-asang mailigtas si Hiraya, ay mahigpit na yumayakap sa tablet. Ginagawa itong panangga. Ginagamit ang kanyang buong bigat para hindi ito makuha.
Bitawan mo sabi, mang-aagaw ka. Sigaw ni Marilag. Ang kanyang magandang mukha ay nabahiran na ng kabaliwan. Para ito kay Hiraya, para sa nanay niya. Ganting sigaw ni Liwayway habang iniiwasan ang isang kalmot na tumama sa kanyang braso. Ang ingay ng kanilang pag-aaway, ang mga sigaw, ang kalabog ng mga katawan na tumatama. Sa pader, ang tunog ng mga nababasag na gamit ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, umaakyat sa hagdan, at pumasok sa silid kung saan isang ama ang binabagabag ng kanyang konsensya. Tumigil kayo! Ang boses ni Silakbo ay isang kulog na bumasag sa kanilang dalawa. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang mukha ay isang gusot ng pagkalito, pagsisisi, at ngayon, pagkabigla. Sa likod niya, nakasilip ang maliit na ulo ni Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang kaguluhan. Sa isang segundo, natigilan ang dalawang babae. Ngunit iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Marilag. Ginamit niya ang pagkakataon para itulak si Liwayway ng buong lakas. Natumba si Liwayway sa sahig. Ang tablet ay tumalsik mula sa kanyang mga kamay at dumula sa sahig. Huminto malapit sa paanan ni Silakbo. Nagsimula ang isang karera. Si Marilag ay tumakbo para kunin ito, ngunit mas mabilis si Liwayway. Dumapa siya sa sahig at nakuha itong muli. Ngunit ngayon, si Marilag ay nasa ibabaw na niya. Dinadaganan siya. Pinipilit na kunin ang tablet. Akin na sabi. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng bigat ni Marilag, alam ni Liwayway na ito na ang kanyang huli at tanging pagkakataon. Hinawakan niya ang tablet gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay desperadong naghahanap ng tamang letra sa touchscreen. Ang password, ang alaala, ang huling pag-asa. Sa huling lakas na natitira sa kanya, habang sinusubukan ni Silakbo na awatin si Marilag, isinigaw niya ang mga salita na tila isang dasal. Ang unang tala. Sa pagitan ng mga daliri nilang nag-aagawan, na-type ang mga letra ANGUNANGTALA. Isang mahinang click ang narinig. Ang lock screen ay nawala. At sa katahimikan na biglang bumalot sa silid, isang video ang kusang nagplay. Ang screen ay umilaw, nanginginig. Ang nasa video ay ang loob ng pamilyar na kotse ng pamilya. Nakaupo sa driver's seat si Tala. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Hawak niya ang tablet. Itinutok sa kanyang sarili. Ang kanyang boses, nang marinig ito ni Silakbo, ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Akbo! Mahal ko, humihikbing sabi ni Tala sa video. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin, hindi na ako nakauwi. Patawarin mo ako. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Ang takot sa kanyang mga mata ay halos hindi matitigan. Si Marilag, akbo, si Marilag. Sinira niya ang preno ng kotse. Narinig ko siya kagabi. May kausap siya sa telepono. Akala niya tulog na ako. Sinadya niya to, akbo. Sinadya niya to. Ang mundo ni Silakbo ay gumuho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Si Marilag, na nakatayo sa tabi niya, ay natigilan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Pumunta lang ako para kunin ang regalo ni Hiraya. Patuloy nang umiiyak na si Tala sa video. Pero natatakot ako. Natatakot ako. Mahal na mahal ko kayo. Bigla, sa video, isang malakas na busina ang narinig na sinundan ng isang nakakabinging tunog ng pag-scrape ng mga gulong sa kalsada. Ang huling imahe sa screen ay ang nanlalaking mga mata ni Tala, puno ng takot at pag-ibig. Pagkatapos, ang katahimikan na sumunod sa video ay mas nakakabingi kaysa sa tunog ng pagbangga.
Ito ay isang katahimikang puno ng katotohanang hindi matatatakasan. Isang katotohanang nagpaguho sa pundasyon ng buhay ni Silakbo Montenegro. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Tala. Ang huling hikbi. Ang huling mahal na mahal ko kayo. Lahat ay parang asidong dahan-dahang tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Ang 2 taon ng pagluluksa, ang 2 taon ng pagsisisi, lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay pagpatay. Dahan-dahan, napakabagal. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa itim na screen ng tablet patungo sa babaeng nakatayo sa tabi niya. Ang babaeng 2 taon niyang sinandalan. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang kakambal ng kanyang asawa. Si Marilag. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong lagim. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang perpektong itinayong mundo ng panlilinlang ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi, unang bulong ni Marilag, umiiling. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Tala. Lagi siyang nagseselos sa akin. Lagi niyang iniisip na may gusto ako sa'yo. Ngunit ang desperasyon sa kanyang boses ay isang pag-amin na mismo. Bakit? Ang tanong ni Silakbo ay hindi isang sigaw. Ito ay isang mahinang anas. Halos walang tunog. Ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Bakit Marilag? Doon na tuluyang bumigay ang lahat ng pagpipigil ni Marilag. Ang takot ay napalitan ng isang baliw na galit. Ang huling panangga ng isang taong wala ng matatakbuhan. Bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Dahil dapat ako yon. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang unang nakakilala sa'yo. Ako ang mas nagmamahal sa'yo. Lumapit siya kay Silakbo. Hinahampas ang dibdib nito. Pero pinili mo siya. Ang mahina, ang dramatikong si Tala. Samantalang ako, laging nandito para sa'yo, sa tabi mo. Naghihintay. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Akbo. Para sa atin. Bawat salita ay isang kumpisal. Bawat salita ay isang patunay sa karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa. Hindi gumalaw si Silakbo. Tila isang bato, hindi na nararamdaman ang mga hampas. Ang sakit sa loob niya ay napakatindi na wala ng anumang pisikal na sakit ang makakapantay dito. Sa pagkabaliw ni Marilag, ibinaling niya ang kanyang galit sa totoong dahilan ng kanyang pagkabigo. Si Liwayway, na dahan-dahang bumabangon mula sa sahig, hawak pa rin ang tablet na parang isang sagradong relikya. At ikaw, sigaw ni Marilag, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dumating ka at sinira mo ang lahat. Mang-aagaw ka ng pamilya. Ahas ka. Sumugod siya. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang mga kuko, handang manakit, handang sirain ang huling piraso ng katotohanan. Ngunit bago pa man niya maabot si Liwayway, isang tinig ang pumigil sa lahat. Isang tinig na maliit, mahina at nanginginig. Isang tinig na 2 taon nang hindi naririnig sa loob ng Hacienda del Silencio. Ang tinig ay nanggaling mula sa may pinto. Doon, nakatayo ang maliit na figura ni Hiraya. Hindi na ito nakasilip, nakatayo ito ng buo. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi na nanginginig. Ang kanyang kanang kamay ay nakaangat. Ang kanyang hintuturo ay nakaturo ng diretso. Kay Marilag, ang kanyang mga labi ay bumuka. Ha! Napahinto ang lahat. Napalingon si Silakbo. Napalingon si Marilag. Napatingin si Liwayway. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ha! Li! Ang mga mata ng bata ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Pag-unawa at takot at galit. Mau! Ang salita ay binitiwan. Halimaw! Ang unang salita ni Hiraya Montenegro sa loob ng 2 taon
Isang hatol, isang katotohanan na mas malinaw pa kaysa sa anumang video. Ang salitang yon ang tuluyang nagpabagsak kay Marilag. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang kabaliwan ay napalitan ng isang ganap at hindi maikakailang pagkatalo. Habang si Silakbo naman, sa unang pagkakataon, ay tumingin sa kanyang anak at nakita hindi ang isang basag na manika, kundi ang isang batang bayani. Ang kanyang anak, ang kanyang Hiraya. Ang pagdating ng mga pulis ay mabilis at tahimik, tila isang aninong pumasok para kunin ang isang kaluluwang matagal ng ligaw. Walang sigawan, walang pagtutol. Nang pusasan si Marilag, hindi ito pumalag. Ang lahat ng apoy at kabaliwan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang blangko at malamig na pagkatalo. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay sandaling nagtama sa mga mata ni Silakbo. Walang galit, walang pagsisisi, tanging isang nakakakilabot na kawalan. Pagkatapos, wala na siya. Ang lason ay tuluyan ng inalis mula sa Hacienda del Silencio. Nang mawala na ang mga kumukutitap na ilaw ng sasakyan ng pulis, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kabahayan. Ngunit iba na ito. Hindi na ito ang katahimikan ng pighati, kundi ang katahimikan pagkatapos ng isang matinding bagyo. Ang katahimikan na nagbibigay daan para makita ang lahat ng nasira. Binalingan ni Silakbo ang kanyang anak. Si Hiraya ay nakatayo pa rin sa may pinto. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig. Sa isang iglap, nawala ang galit, nawala ang pagkabigla. Ang natira na lang ay ang pagiging isang ama. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang mga braso ni Hiraya na yumakap pabalik sa kanya, mahigpit na mahigpit. At doon, sa dibdib ng kanyang ama, humagulgol si Hiraya. Isang iyak na puno ng takot, ng sakit, at ng kaluwagan. Isang iyak na matagal na niyang ikinulong. At habang yakap niya ang kanyang umiiyak na anak, umiyak na rin si Silakbo. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nanonood si Liwayway. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ngunit habang pinapanood niya ang mag-ama, alam niyang ang tunay na trabaho, ang paghilom, ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang mga linggo. Ang Hacienda del Silencio ay nanatiling tahimik, ngunit ang hangin ay mas magaan na. Si Liwayway ay nanatili, hindi bilang caregiver, kundi bilang isang kaibigan. Isang presensya na kailangan ni Hiraya. Ang bawat isa ay may sariling landas na tinatahak patungo sa paggaling. Montage Scene 1. Nakaupo si Silakbo sa isang komportableng upuan. Kaharap ang isang therapist. Ang silid ay maliwanag. Ang salitang binitiwan niya, sabi ni Silakbo, ang boses ay basag, ay halimaw. At tama siya. Dahil iyon ang naging ako. Ang sarili kong pighati, ginawa akong halimaw sa mata ng sarili kong anak. Montage Scene 2. Sa isang maliwanag na silid-aralan, isang speech therapist ang nagpakita ng isang flashcard kay Hiraya. Isang larawan ng bola. Bola, sabi ng therapist. Tinitigan ito ni Hiraya. Po, sabi niya, at pagkatapos ay ngumiti. Bola, isang maliit na tagumpay, isang malaking hakbang. Sa buong panahong iyon, nagpapanatili ng distansya sina Silakbo at Liwayway. May isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa isang sampal, sa masasakit na salita, sa nawalang tiwala. Nakikita ni Silakbo kung paano alagaan ni Liwayway si Hiraya, kung paano unti-unting bumabalik ang nangiti at sigla ng kanyang anak sa tulong nito. At sa bawat ngiting iyon, lalong bumibigat ang krus na kanyang pinapasan. Isang hapon, nakita niya si Liwayway sa hardin. Ang hardin na dati isang gubat ng kalungkutan ay ngayoy puno na ng buhay. May mga bulaklak na namumukadkad, may mga halamang luntian.
Ito ang hardin na binuhay ni Liwayway. Tulad ng ginawa niya sa kanyang anak, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Nakaluhod si Liwayway, nag-aalis ng ilang damo. Hindi nito namalayan ang kanyang pagdating. Liwayway, tawag niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nagulat itong lumingon. Ang ngiti sa mga labi nito ay agad na nawala. Napalitan ng isang maingat at walang emosyong ekspresyon. Tumayo ito at pinagpagan ng kanyang mga kamay. Walang nagsalita. Tanging ang huni ng mga ibon at ang amoy ng basang lupa ang nasa pagitan nila. Salamat, panimula ni Silakbo, nahihirapang hanapin ang mga tamang salita. Salamat sa pagliligtas mo sa anak ko, sa pagliligtas mo sa akin, das mo. Tumango lang si Liwayway. Alam ni Silakbo na hindi sapat ang pasasalamat. Alam niyang may isang sugat na kailangan niyang gamutin, isang kasalanang kailangan niyang pagbayaran. Sa harap ng babaeng minsan niyang sinaktan at pinalayas. Sa gitna ng hardin na ito, na simbolo ng kanyang pag-asa, ginawa ni Silakbo ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Sir Akbo, anong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo. Hindi, sabi ni Silakbo, umiiling. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa. Hindi kayang salubungin ang tingin nito. Dito lang ako. Dahil hindi lang ang buhay ng anak ko ang utang ko sa'yo. May mas malaki pa akong kasalanan. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Liwayway. Patawarin mo ako sa sampal na yon. Patawarin mo ako sa bawat masasakit na salitang binitiwan ko. Pero higit sa lahat, patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo. Naging bulag ako. Ang halimaw na nakita ng anak ko. Ako yon. Patawarin mo ako. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa lupang inalagaan ni Liwayway. Ang isang mayamang hasendero, ang isang makapangyarihang Montenegro, ay nakaluhod, wasak, at nagmamakaawa. Hindi gumalaw si Liwayway. Tinitingnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ipinatong niya ito sa balikat ni Silakbo. 1 taon. 1 taon ang lumipas mula nang ang katotohanan ay bumasag sa katahimikan ng Hacienda del Silencio. Ngunit ngayon, ang hacienda ay hindi na nararapat sa kanyang lumang pangalan. Kung bibigyan ito ng bagong pangalan, marahil ay tatawagin itong Hacienda de la Luz, ang tahanan ng liwanag. O marahil, Hacienda de la Esperanza, ang tahanan ng pag-asa. Ang hangin ay hindi na mabigat sa kalungkutan. Ang mga pasilyo ay hindi na malamig dahil sa mga multo ng nakaraan. Sa halip, ang buong bahay ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Buhay. Sa malawak na sala, kung saan minsan ay nagkalat ang mga bubog ng basag na larawan, ngayon ay may isang maliit na bata na nakaupo sa sahig na papalibutan ng mga aklat pambata. And the little bird flew high up in the sky. Basa ni Hiraya, ang kanyang maliit na daliri ay maingat na sumusunod sa bawat salita. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat, isang bagong mundo ang nabubuo. Sa may sofa, tahimik na nakaupo sina Silakbo at Liwayway, magkatabi. Hindi sila magkahawak kamay, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng init at pag-unawa. Pinapanood nila ang bata, ang kanilang mga mukha ay isang larawan ng pagmamahal at paghanga. Nang matapos ni Hiraya ang aklat, tumingala siya at pumalakpak. Tapos na. Very good, anak. Sabi ni Silakbo. Ang kanyang nangiti ay umaabot sa kanyang mga mata.
Ang pait na dating nakaukit sa kanyang muka ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Ang galing-galing mo naman, Hiraya. Puri ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng umaga. Tumakbo si Hiraya palapit sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Mama Wei, Papa Akbo, can we plant the tree now? Of course, sagot ni Silakbo. Ginulo ang buhok ng kanyang anak. Sa hardin, ang dating napabayaang lupa ay isa ng paraiso. Ang mga bulaklak na itinanim ni Liwayway ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na butas na hinukay ni Silakbo kaninang umaga. Lumapit silang tatlo. Si Hiraya ay may bitbit na isang maliit na puno. Isang sapling na may ilang lunti ang dahon. Handa na ba kayo? Tanong ni Silakbo. Tumango ang dalawa. Naupo si Silakbo sa lupa. Ipinapakita kay Hiraya kung paano maingat na ilalagay ang puno sa butas. Pagkatapos, si Liwayway naman ang lumuhod. Tinutulungan ng bata na takpan ng lupa ang mga ugat nito. Ang kanilang mga kamay ay nagkasalubong sa ilalim ng lupa. Ang magaspang na kamay ng isang lalaking natutong maging malakas muli. Ang malambot na kamay ng isang babaeng hindi sumuko sa pagbibigay ng pag-asa. At ang maliliit na kamay ng isang batang simbolo ng kanilang bagong simula. Nang matapos, tumayo silang tatlo at tiningnan ang kanilang ginawa. Isang maliit na puno, nakatayo ng tuwid, handang harapin ang araw. Ano ang pangalan niya, Papa? Tanong ni Hiraya. Tumingin si Silakbo kay Liwayway. Isang tinging puno ng pasasalamat, pagsisisi, at isang pag-ibig na mas malalim pa sa karagatan. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako. Bulong ni Silakbo. Sapat lang para marinig ni Liwayway. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang una nilang paghawak kamay pagkatapos ng isang taon. Lahat tayo ay nagkakamali, Akbo. Mahinahon niyang sagot. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at bumangon ka. Dahil sa'yo, sabi ni Silakbo, hinigpitan ng hawak. Binigyan mo ng Liwayway ang madilim kong mundo. Humarap siya sa kanyang anak. Ang pangalan niya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay pag-asa. Ngumiti si Hiraya. Pag-asa, ulit niya. Sa paglubog ng araw, ang ginintuang liwanag ay bumalot sa kanilang tatlo. Nakatayo sila roon, isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad. Isang pamilya na sinubok ng kasinungalingan, winasak ng pighati, ngunit muling itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pinatibay ng isang pag-ibig na natutong maghilom. Ang Hacienda del Silencio ay hindi na isang tahanan ng katahimikan. Ito na ngayon ay isang tahanan ng pag-asa, pag-ibig, at isang walang katapusang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ng paghilom at bagong pag-asa para kina Silakbo, Liwayway, at ng batang si Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, marami pong salamat sa inyong muling pagsama sa isa na namang paglalakbay ng puso at damdamin. Bawat segundo na inyong inilaan upang pakinggan ang kanilang salaysay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Akbo at Liwayway, isa po itong paalala sa akin na sa bawat isa sa atin, mayroong mga laban na kinakaharap sa loob ng ating mga tahanan at sa kaibuturan ng ating mga puso. Isang paalala na kung minsan, ang pinakamalakas na kalaban ay ang sarili nating pighati at pagsisisi. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ay isang regalong ibinibigay natin, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. Ito'y isang paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ipinapakita rin nito na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging pundasyon para sa isang tunay
at matatag na pagmamahalan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na liwayway. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong salubin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Ibahagi na nyo naman po ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay nagsisilbing inspirasyon at gabay para sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang kabanata ng buhay.